Kanina, hindi lang po si Katonying Taberna ang pumalag dito kay Senator Rapi Tulfo. Dahil maging itong si Limuel Ortonio ay nanliit, mga kababayan. Na-offend daw siya sa sinabi ni Senator Rapi na siya po ay isang nagtatanga-tangahan. Nalay down na po nila ang predicate, mga ka-GPnatics, nila Panfilo Lacson at iba pang mga senator judge. Nakita natin, maging kayo, matalino talaga itong si Limuel Ortonio. Nagturo din daw po ito, mga kababayan, di ba? At nakita natin kung paano siya sumagot, kung paano po siya magpaliwanag. Kaya lang pagdating sa paliwanagan, mga kababayan, na madidiin na si BP Sara Duterte, parang nagtatanga-tangahan. Yun ang napansin ni Senador Rapi Tulfo, mga ka-GPnatics, kaya nabuisit na ito at hindi na nakapagpigil. Ayun na nga, mga kababayan. Nagsabi na or may nasabi na itong si Senator Rapi Tulfo na kung saan hindi po nagustuhan ni Limuel Ortonio. Sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each. Guys, sa mga hindi pa naglalike dyan, mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao. correct. I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo. Hindi, at saka, wait. Kung mga bata nga, At saka, napansin natin, mga kababayan, same lang talaga yung kanilang verbatim. Same lang talaga yung kanilang script. Wherever, mga kababayan, na maririnig mo, every time na maririnig mo yung salita na si Acosta, di ba dati si Acosta sinasabi niya, basta ako po, dinisburse ko yung pera kay La Chica. Si La Chica, in-implement, siya ang nag-implement kasi siya yung may alam ng trabaho on the ground. Di ba? Yung sinasabi niya, kasi siya ang head ng security. Ganon, mga kababayan. Kay Limuel Ortonio, ganon din. Pagdating po kay Gina Acosta, mga kababayan, siya po ang nag-disburse. Pagdating dito kay La Chica, ang ginagamit doon ay nag-implement. Kaya sabi ni kanina, ni Chis Escudero, kanina pa tayo pabalik-balik, implement ka ng implement. Di ba? Ang implement, mga kababayan, nasaan doon yung labas ng pera? Sa sinasabi mong implementation. Di ba? Di ba yung paglabas ng pera, yun ay matatawag din na disbursement. inquisitive yung mga bata. Oh. Anong gamot ang bibilin mo? Paghihingan mo ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel La Chica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility. Puta. Well, kung ganyan ang mga kababayan, kung ganyan tayo, no? Paano na ang bansang Pilipinas? Na kung tayo ay lagi pong sasabihin natin, may tiwala kasi ako sa tao. Every time na lang ba na may tiwala ka sa tao? Hindi mo ba titingnan, mga kababayan, kung ginagamit ba ng tama ng tao yung mga bagay-bagay? Ito ba ay nai-implement ng tama? Tayo ba ay magbubulag-bulagan na lang? Kasi yun ang gustong sabihin ni Senator Rapi Tulfo dito eh. Di ba? Ikaw, mataas ang pwesto mo, may karapatan kang busisiin to prove something, di ba? Magtanong na magtanong kung di mo naiintindihan, pero dito, nagbubulag-bulagan ka. Responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, Kita mo? I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir.
You're not really making sense at all. You're not Anyway, you're move on not tayo. make any. Ay, Yung, nako. alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So, dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. Yon mga kababayan, kasi kung ang totoo kasi niyan, dito nakakapaghinala, 'di ba? Lagi kong sinasabi na yung gawain ng OBP, mga kababayan, spare tire lang 'yan. Ngayon, si Sara, para meron siyang gawin kuno, makita siya ng mga tao kuno, mga kababayan, nangaagaw siya ng mga trabaho. Ang tree planting, trabaho ng DNR 'yan, 'di ba? Ang tawag dito, mga kababayan, yung libreng pagkain or libreng sakay, etong sa pagbili ng gamot, tama sa DOH yun. 'Di ba? Pwede na, sa DSW to, pwede rin. Oh, ba't hindi sila doon manghingi, mga kababayan? Kasi ang nangyayari dyan, talagang may purpose, mga kababayan. Kasi kung walang purpose, pwede naman sila makipagtulungan doon sa mga agency na yun eh. Pwede sila doon na manghingi na lang ng tulong na hindi na humihingi ng confidential funds. Sa tingin nyo, anong purpose talaga ng confidential funds? Tingin ko, sa bulsa eh. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami Sarcastic. mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, Doesn't make sense. it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo Insulto yun. na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat Aray po, sir. ko! Pasensya na, sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po. Ano daw sabi niya, mga ka-GP? Siya daw po, ginawa lang daw niya yung kanyang duty. Yun ba yung duty mo? My God. Ministerial I duty? hate drugs. When you say ministerial, mga kababayan, ibig sabihin tanggap ng tanggap. Ibig sabihin, wala kang i-reject, wala kang aamyendahan, wala kang papalitan. Basta kung ano yung sinabi na sa taas, sige lang, oo lang ng oo. Ministerial, bulag. Mga kababayan, ganun lang yun. Yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara. Deputy And ka then, eh. pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Alam nyo, gusto ko yung gusto ko yung pagiging straightforward ni Senator Rapi Tulfo. Mga kababayan, sila lang yung mga bumuboses talaga dito, yung tipong masasabi mo talaga na hindi sila natatakot, di ba? Nasasabihin nila yung gusto nilang sabihin. Although, mga kababayan, truth hurt, di ba? Eh, yun naman talaga ang katotohanan eh. Huwag na sila magtanga-tangahan. Deputy COS, mga kababayan, tapos may limitation.
Ministerial duty ka lang, tanggap ng tanggap, na hindi ka pwedeng mag-ask ng mga probing questions to verify something. Putik na yan. Pera ng No. taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Correct. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Mga kababayan, nonetheless, sabi ko nga kanina, isa pa, naalala ko, itong sinasabi niya, mga kababayan, na hindi pa daw tapos. Hanggang ngayon daw, sila pa ay nag-file ng MR, Motion for Reconsideration. Mga kababayan, come to think of it, isipin po natin na ang kanilang ginawa, sabi nga, obligations incurred, way back 2022 and 2023. Okay? Mga kababayan, na-plug na sila ng COA. Nagkaroon na ng mga disallowance. Di ba? Meron na. Ngayon, mga kababayan, nagpapasa na sila ng mga requirements to comply. Di ba? Ng mga compliance. Hanggang ngayon, 2026 na, hindi pa rin nila nasasagot. Hanggang ngayon, mga kababayan, pilit nilang sinasabi, hindi, may motion for reconsideration pa kayo. Ilang beses na kayo nag-file ng motion for reconsideration. Hanggang ngayon, hindi pa rin nyo nako-comply yung requirements na kailangan ng COA. So therefore, mga kababayan, sabi nga ni Mig Zubiri, masyado ng overdue. Ang tagal-tagal na dapat magkaroon na ng finality yan. Kasi yan ang pinagmamalaki ninyo na mayroon pang motion for reconsideration, pero ang totoo, 2026 na, 4 na taon kayong binigyan ng pagkakataon to comply, mga kababayan, and yet, wala pa rin. So, ibig sabihin, hindi nyo talaga kayang sagutin. Di ba? Pinapatagal nyo lang. Kumbaga, kung wala tong impeachment trial, wala, mga kababayan, nothing at all. Ang mangyayari dito, pagdating ng panahon, wala lang, makakalimutan na lang. Yan ang totoo. Di ba? 4 na taon, pinag-aantay tayo. Kung totoo na yan ay nagamit sa tama, di ba? Dapat mailalakip mo yung mga kailangan na requirements para kayo ay ma-approve na sa COA. Para hindi na kayo magkaroon ng problema, para magkaroon na kayo ng clearance. But the fact, mga kababayan, na kayo, wala sanang problema ngayon kung kayo ay nakapag-comply na doon sa hinihingi ng COA sa inyo. Kaya nga may impeachment trial eh. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, hindi, may motion for reconsideration pa eh. Overdue na yan. Long overdue na yan. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still Diba? Yan ang submitting pinagkakapitan our nila. motion for reconsideration 4 na on taon this na. one, sir. And we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Tama. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yan eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ako dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan, I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. That was not a question, Mr. Orton, you need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record? No, pinaganda lang ni Jesus Cordero, pero ang totoo, stupido sila, mga hayop sila. Di ba? Halatang halata naman, mga kababayan. At isa pa, ito ang patunay
nasabi ko kanina, ministerial po yung kanilang trabaho na sinasabi nila point by point, sumusunod sila ayon sa joint circular. But it appears to us, mga kababayan, na hindi talaga nila sinusunod yon. Ang kanilang order na sinusunod ay yung sinasabi ng nasa itaas. Bakit kanyo? Etong si Colonel La Chica, biruin nyo si